na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Dos Kumpanieras po. Kasama ang nagsusolong panyera ng Bayan tonight, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Kumusta po kayo? Naghahanda na ba ng hapunan? Pero nai-stress dahil dyan sa bus lane na yan? Di ba nakakainis tayo, mga pasensyoso tayo sa daan? Nagsusumikap na pakauwi na hindi nag-violate ng batas trapiko. Pero yung iba walang pakundangan. Ay, may palagay ko maganda pong tingnan din ito ng LTO, LTFRB ng PNP. No, tingnan po ninyo at mga nag-escort na mga mag-outing doon sa Pansol, Laguna. Mga foreigners mag-outing sa Laguna. Aba, hinahawi ang mga tao sa daan. Tabi, dadaan ako. Hindi ba? Nag-ahari-harian dito sa Pilipinas. Mga foreigners po ito ng mga singket. Ayan, dumadaan diyan sa Skyway nang hahawi. Dos Kumpanieras. Anyway, bago pa po madagdagan ang inyong pagkainis, dito tayo sa ibang usapin na usually hindi nakukover ng mga ibang talakayan ng ating mga programa dito sa DZRH dahil ang mga problemang legal po, ang mga talakayan natin dito, syempre hindi naman basta-basta tinatalakay ng ibang mga programa. At special po ang topic natin tonight dahil ito po ay request ng ating isang tagapakinig. Ang tanong niya, attorney, hiwalay na po kami. Wala rin po kaming anak. Pwede ba ako magpasustento pa sa aking asawa? Dos Kumpanieras. Ayan, kaya naman if you have questions po related dito sa tinatalakay natin tonight, 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. And of course, ang DZRH TV 4K live stream sa YouTube. And of course, ang ating mga Facebook pages, ang DZRH Dos Kumpanieras, ang DZRH News Facebook page, at ang DZRH News Television Facebook page. Dos Kumpanieras. Medyo mainit lang dito. Pakilakas-lakasan mo nga. Hindi ko alam kung dahil lang sa matanda na ako kaya napakainit or talagang mainit. Or dahil sa ilaw. But anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Malamang kayo ay naghahapunan na. Ano bang kinakain niyo tonight? No? Kunyari kasalo niyo ako. Ayan. Meron din po tayong malakas promo tonight. Dalawa po ang mananalo ng tig 500 pesos sa swerteng sasagot ng tama sa ating malakas promo question. At of course, syempre, dapat may patunay na nakashare ang live natin tonight. At the same time, follower and liker po kayo ng DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Dos Kumpanieras. Okay, ano nga ba ang sinasabi ng family code pagdating sa pagsusustento? No? Kasi nung last week, tinalakay po natin yung pagsusustento ng magulang sa mga anak, no? At ang sinasabi natin, kailangan, no, merong demand, no, para po masingil kagad, no, yung sustento na hinihingi natin. Pero yun ay kumbaga, common sense ito, common sense question na syempre ikaw, ama, nanay ka, may obligasyon ka sa iyong mga anak. Pero ito, mag-asawa, walang anak, pagkatapos ay nagkahiwalay na,
meron pa bang obligasyon na magsustento? Dos Compañeras. Siyempre, ang pinag-uusapan, spousal support, marital support, na nakasaad naman po sa Family Code. Dos Compañeras. Ang sinasabi po ng Article 68 ng Family Code, ang mag-asawa ay obligadong mamuhay ng magkasama, mahalin, igalang, at maging tapat sa isa't isa, at gayon din magtulungan at magsuportahan. No? Ang ibig pong sabihin, pinag-uusapan dito ay kumbaga ay moral support, financial support, yun, at iba pang mga kinakailangan para maitaguyod ang buhay mag-asawa. Ang problema, attorney, naghiwalay na kami. Sumakabilang bahay. Diba? Hindi na attorney nagparamdam. Mas matindi pa or mas madalas pang magparamdam yung multo kesa sa asawa ko. Umalis na nga, hindi pa nagparamdam. No? Yung multo sa Balete Drive, madalas ko pang maramdaman kesa sa asawa ko. Dos Compañeras. At kung sakasakaling meron ka pang ang karapatan, ano naman ang pwede mong gawin? Siyempre, hindi enough na alam mo lang kung may karapatan ka o wala. Importante din na malaman mo na kung may karapatan ka, ano ang pwede mong gawin para maisulong mo ito. Dos Compañeras. Kaya naman, if you have questions, again, 0919-282-6485 at ang atin pong mga social media platforms, pwede po kayo mag-comment dito para po masagot natin ang inyong mga katanungan. Magandang gabi po muna kay Ador Cortez, ganyan kay Aunt May, at ang mga iba pang nanunood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. At samahan niyo po ako maglilipat daw po ng channel. Ano nga bang tawag doon, Pars? Ang sinasabi ni Attorney Cam, kapag ka naglilipat ng channel o iniiwanan tayo, syempre hindi naman tayo entitled sa support. Diba? Applicable lang yun sa mga mag-asawa na lalo sa may isang kabilang bahay. Pero ito, bawas karunungan. Diba? Nawala yung pagkakataon nyo na matuto ng dagdag, magkaroon ng dagdag kaalaman sa ating usapin tonight. Yan. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna kay Magdalena Martin na nanonood sa atin sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Gayun din si J. Season Fernandez. Magandang gabi sa iyo, Mas Santos. Good evening sa iyo. Malabo po ang mata ko. Chel, pakiusap pag po ninyong pinabaliktad yung mga pangalan nyo, medyo nagugulo ako, nawiwindang ang utak ko. Roma Sanchon, gayon din si Jinky Parley Andrada dyan sa Santa Cruz ka ba, Ma'am Andrada, dyan sa Marinduque. And syempre Rudy Palma at Oscarita James Recta. Magandang gabi sa iyo, and of course to your mom, si Ma'am Grace Recta, Manolito Pasha, Eleni Fernandez ang sweet naman itong si Eleni Fernandez. Sabi niya ganyan, I love you, mama, chup chup chup. Malamig na gabi dyan sa'yo sa Hong Kong, Gael Enriquez and Eds Maglakas. At syempre, happy birthday to the Queen, Tita Sita Arevalo. Dos Compañeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras para ipagpatuloy ang ating talakayan patungkol sa spousal support sa ating pong pagbabalik. It's 16 minutes before 7 in the evening. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsusolang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ang tungkol sa spousal support. Particularly, yun pong sa mag-asawa na wala namang anak pero hiwalay na. Yan. At syempre, yung mga nag-aabang po ng ating DZRH Malakas promo, antabayanan lang po. Stay calm. Relax lang po kayo. No? Dos Compañeras. Magsiselos na ako na parang kayo nakikinig lang para sa 500 pesos. Sana po yung pagkakaroon yung ng Malakas promo secondary lang, dahil syempre wala naman pong katumbas na halaga ang karunungan o dagdag kaalaman, lalong-lalo na itong kaalaman sa batas na hindi naman natin basta-basta mapupulot lang. Dos Compañeras.
Ayan, sige na nga, bibigay ko na nga yung ating DZRH Malakas promo question, no? Ang tanong, ano ang tawag? Ibibitin ko ba? Parang gustong-gusto, yun lang inaantabayanan ninyo eh. Ang tanong, ano ang tawag sa sustento na maaaring hingin habang dinidinig pa ang annulment case sa korte? Of course, sasagutin po ninyo yan sa pamamagitan ng private message, pagpapadala ng private message sa DZRH Dos Compañeras. At syempre, meron pong screenshot na kayo ay na follower and liker ng DZRH Dos Compañeras at nakashare ang ating live broadcast tonight. Dos Compañeras. Before we pause for commercial, binanggit na po natin yung obligasyon, no, sa pagitan ng mag-asawa na nakasaad po sa family code. Ang sabi po, ang mag-asawa ay obligadong mamuhay ng magkasama, mahalin, igalang at maging tapat sa isa't isa. At syempre, magtulungan at magsuportahan, no? Ibig bang sabihin, no, sinasabi doon na dapat mamuhay ng magkasama? Paano, attorney? Gusto kong mag-abroad para itaguyod ang aking pamilya. Syempre, hindi naman po ito literal ang interpretasyon. Ibig sabihin, no, temporary lang naman yung pagpupunta mo sa ibang bansa temporary lang yung pagkakahiwalay ninyo. But just the same, kapag ka po halimbawa ang isang party ay sumakabilang bahay, nag-alsabalutan, ang sinasabi po ng Korte Suprema, wala ka rin namang ibang remedyo, no? Wala kang ibang remedyo para pabalikin ang iyong asawa at sabihin, dyan ka lang. Sabi sa Bisaya, puyo, pagpuyo diha, no? Wala pong ganong remedyo ang isang asawang naiwan or iniwanan. But, of course, yun pong umalis na asawa, no, na walang dahilan, na umalis sa conjugal o sa family home ng walang dahilan o walang valid na dahilan, ay hindi po maaaring manghingi ng sustento. Dos Compañeras. Ibig sabihin na forfeit na po, no, yung kanyang karapatan na manghingi ng sustento. At syempre, may mga malalalim pa, kung may iba pang mga malalalim na dahilan, abay maari po itong pagsamasamahin at i-take into consideration kung sakasakali po, na later on, magsampa kayo ng petisyon sa korte para ipadeklarang walang bisa ang inyong kasal, o kaya naman ay ipawalang bisa. Magkaiba po yung ipadeklarang walang bisa at ipawalang bisa ang kasal dahil iba po ang mga epekto nito. Dos Compañeras. Ayan. So, ang tanong ay, attorney, hindi naman may tawag doon. Umalis. Ano daw po pupunta lang daw po sa mga magulang niya. Pagkatapos hindi na po bumalik. Tapos sumakabilang bahay. Ayan. Syempre, hindi na yan mabibigyan ng hindi ka na maaari pang pilitin na magbigay ng sustento. But take note, doon lang po sa asawa. Pero doon sa mga anak, halimbawa, kung nagkataon na meron kayong anak, no? Iba pong usapin ang sustento sa anak. Dahil hindi po yun mawawala kahit pa siya ay mawala na sa inyong poder. Dos Compañeras. Ang tanong kung sakasakali, attorney, wala naman pong ganong sitwasyon. Hindi po sa makabilang bahay. Actually, yun pong, ako po ang umalis sa amin siya po ang nanghihingi ng sustento. Kaya lang, attorney, napakatamad. Nugnuka ng tamad. O kaya naman, parang umaabuso na po kami kasi hindi po kami nagkakasundo. Anli po ba yung sustento na ito na habang buhay ko siyang kakarguhin, no? Wala naman po, hindi po siya ng bababae, hindi po siya ng lalaki. Ako lang po ang nagsawa na, no? Hindi na po talaga kami magkasundo at hindi na po pwede kami magsama sa isang bubong. Paano po yun? Anli po ba ang pagsusustento? Dos Compañeras. Meron pong tinatawag na, kung sakasakali po, may mga pagkakataon na kayo ay maghihiwalay na, may petition sa korte for legal separation, annulment of marriage, o kaya naman ay, declaration of nullity of marriage. Meron pong tinatawag na provisional support. Anong ibig sabihin nito? Yun pong habang dinidinig yung kaso ninyo sa korte, na maaari pong manghingi na tinatawag na provisional support o yung support
pendente lite, support pending action. Habang dinidinig pa, habang nililitis pa ang kaso ninyo sa korte, pwede po itong hilingin. Dos Compañeras. Pero automatic ba na mag-grant ito? May mga pagkakataon na hindi po ginigrant itong support na ito. Bakit? No? Kasi unang-una, dapat po tinitingnan din, ano ba yung rason? Bakit? Kasi di ba mutual ang obligasyon na magsuporta sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin nakakarguhin lang. Kasi ang konsepto natin ng pagsusustento o lalaki magsusustento sa babae, hindi po ganoon, no? Tayo po ay balanse ang ating mga karapatan at ang ating mga obligasyon. So, kapag ka po ganito, no, dumating sa ganitong punto na humihingi ng sustento pagkatapos ay ang rason kasi hindi po nagtatrabaho hindi po ako nagtatrabaho, wala po akong pera na pangsustentos para sa aking mga pangangailangan. Tatanungin ka ng korte, bakit hindi ka nagtatrabaho? Lalo na kung meron ka namang maayos na pangangatawan at meron kang kakayahan na magtrabaho. Dos Compañeras. Tinitingnan din po ito ng korte dahil hindi naman habang buhay na kakarguhin ka. Take note, mutual ang inyong responsibilidad. Dalawa kayo na may obligasyon, hindi lang ang isa sa inyo. Dos Compañeras. Yon, so malaking factor po yun, tinitingnan kung bakit ka walang trabaho. Kasi kapag ka ikaw ay tatamad-tamad naman talaga at gusto mo lang talagang humilata at manghingi ng sustento sa asawa mo para ikaw ay masunod ang kapritsyo mo, abay baka ma-deny ka sa inyong hinihingi. Dos Compañeras. And take note kapag ka hindi ka binigyan dahil doon sa mga rason na yon, abay hindi ka rin pa pwedeng magsampa ng kaso dahil sa attorney, ibavawsi ko to, economic abuse, ayaw akong bigyan, no? Ayaw akong bigyan ng sustento. Di ba vawsi ito 9262? Hindi po, dahil meron po hindi po lahat ng pagkakataon na hindi nagbibigay ng sustento, ang taong may obligasyon na gawin ito, sana ay papasok doon sa economic abuse na binabanggit naman sa RA 9262 o Violence Against Women and Children. Dos Compañeras. Yun pong mga sumasagot na ng demand letter at kung ano-ano pa. Makinig po muna kayo bago kayo sumagot. Sana po ay nakikinig tayo hindi para makasagot kundi para matuto, kasi pag natuto tayo kahit pabali-balik rin natin ang mundo at alam na natin ito, tama ang isasagot natin. Umiiral ang ang pagiging teacher ko. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez, Aida Lavapi, Evelyn Naing, and of course Kuya Mario Manuba. Kumusta na si Tita Rose at si Irog? Tama ba ako? Irog ang pangalan ni Tito, ang nickname ni Tito. And of course, Cherry Balbon, Emma Samiliano, at Hilaria Pagunuran, Roma Sunson, and Dominador Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Ayan, binanggit na po natin yung tungkol doon sa support pending annulment or petition for action for declaration of nullity of marriage. Ito po yung tinatawag na support pendente lite. Wrong spelling wrong. Binanggit na din natin na maari itong hindi mapagbigyan ang hinihiling na sustento kung depende po sa circumstansya. Siyempre, kung ikaw ang humihingi nito, kailangan mong patunayan na karapat dapat ako sa sustento, hindi ako yung nang iwan. At the same time, kaya ako hindi nakakapagtrabaho dahil unang-una buong buhay ko nung kami ay magkasama pa nitong asawa ko, wala akong ginawa kundi pagsilbihan siya. Ay nako, charot. Dos Compañeras. Yan. Pero kailangan po talaga na patunayan na entitled ka sa sustento dahil wala ka na talagang kakayanan kahit anong pilit mo. At the same time, hindi ikaw yung erring spouse. Ano yung erring spouse? Yung nagkasala na asawa. No? Dahil kung ikaw ang nagkasala, kung ako ang asawa mo, manigas ka. At sasabihin din sa'yo ng ating korte kapag ka nanghingi ka, ikaw pala may kasalanan ba't nanghihingi ka ngayon? Diba? Sabi po doon sa, in fact, kahit hindi kayo nangangaliwa, kung halimbawa kayo ang umalis, ayon sa Article 100 ng Family Code, pag inabandonan nyo ang inyong family home nang walang
walang sapat na dahilan, walang valid na dahilan, hindi ka dapat na makatanggap ng sustento. Dos Compañeras. Kung kayo naman po ay may karapatan, halimbawa ay sa tingin niyo wala naman kayong kasalanan, talagang nangangailangan kayo at nananatili pa kayong mag-asawa, no? Kasal pa kayo ng inyong mister o ng inyong misis, kailangan po kayo ay magpadala, humingi po muna kayo. Sabi, ang support po, the obligation to give support is demandable from the time the person has the right to receive the same, needs it for maintenance, but is not paid except that it should not be paid except at the time of the judicial or extrajudicial demand. Ibig sabihin, no, yun pong obligasyon na magbigay ng sustento ay mula doon sa time na itong nangangailangan ay kinakailangan ito para sa kanyang maintenance o pamumuhay, sa kanyang survival. Pero kapag ka po hindi ka nang hingi, kapag ka po, halimbawa nangangailangan ka pero hindi ka naman ang hingi, parang pinapalagay po ng batas na hindi mo rin ito kailangan, baka in the first place dapat nang hihingi ka. Kaya ang sinasabi po ng batas, doon sa oras lang ng demand, no, dapat mag-uumpisang magbayad o magbigay o mag-entrega. Tinalakay na din po natin ito. Dos Compañeras. Again, kaya po doon sa mga nanghihingi dyan ng sustento, may anak man kayo o wala, unang-unang gagawin po ninyo ay magpadala ng demand. Kasama po doon sa demand letter ninyo or paghingi ninyo ng sustento, yung detalye ng ano ang inyong mga pangangailangan. Pero hindi po ibig sabihin, halimbawa especially kung may anak kayo, hindi po ibig sabihin na lahat o pagkain ni nene, pagkain ni totoy, pagkain ni kung ano man, o lahat na lang dinetalye ninyo doon, tapos lahat yun ipapakargo ninyo sa kanya. Ibig po sabihin, kayong dalawa ay mag-share dito, pareho po kayong may joint obligation. Dos Compañeras. Pareho po kayong may obligasyon na sustentuhan o palakihin ang inyong anak. At kung halimbawa kayo walang anak, kayong dalawa lang, dapat po ay kumikilos ka din. Ikaw na nanghihingi ng sustento, kumikilos ka din kung may kakayahan ka din naman, dahil hindi ka dapat na kinakargo din naman ng asawa mo. Dos Compañeras. Ang masaklap yung nagpapakargo lang, nagpapasustento, pagkatapos ay may bisyo pa, no? Pagkatapos pagdating sa bahay, ang tawag doon, nambubugbog pa. Ay nako, Diyos ko. Dos Compañeras. May kalayaan po kayo na bumitiw sa ganyang mga klaseng relasyon. No, hindi po tayo alam kong marami ang magagalit sa akin dito, lalo na yung mga religious, no? Yung mga palasimba na sinasabi na, dapat sabi sa Bible ganito. Pero hindi po sinabi sa Bible na magpakatanga ka, no? May utak ka, binigyan ka ng Diyos ng utak, kaya dapat ginagamit mo din ito paminsan-minsan. Dos Compañeras. Okay, pwede bang ibigay ng mister ko? Pwede bang ilagay ng mister ko ang anak niya sa labas as beneficiary sa life insurance niya? Kung hindi po ako papayag, ano po ang pwede kong gawin, Marcia Odilao? Wala naman pong prohibition doon sa insurance, sinong itatalaga na insurance beneficiary. Ang kinukontrol lang po ng batas ay yung legitim. No? Baka yung sinasabi nyo, makakalamang ito sa akin kasi anak. I mean, sa kanya mapupunta yung sa insurance. Pero yung legitim lang po ang pinag-uusapan na may porsyento pagdating doon sa amount or share doon sa mga ari-arian. Dos Compañeras. Okay, si Ate Rose, paano po kung wala namang conjugal properties ang mag-asawa? By the way, since po yung mga pinag-uusapan natin ay mga sustento, yun pong sustento ay kinukuha doon sa conjugal or community assets. Ano ibig sabihin nito? Yung pagmamay-ari ninyong dalawa. Dahil kapag ang dalawang tao ay nag-asawa na, yung lahat ng mga ari-arian na na-acquire during the marriage ay kanila pong dalawa. Pagmamay-ari po nilang dalawa. No? In fact, kung wala po kayong prenuptial agreement at ang nag-govern sa inyo ay absolute community of property, ibig pong sabihin, all properties acquired even prior to the marriage ay pagmamay-ari ninyong dalawa.
no? Kahit po ito'y mga minana. Unless, of course, yung mana ay natanggap during the marriage. Ibig sabihin, kinasal na. Kaya kayo, mga nanay, tatay, kung magpapamana kayo sa anak ninyo, dapat ay during the marriage, wag niyong ibibigay in advance. Yung iba kasi, di ba, binibigay na dinodonate na in advance, no? Habang nabubuhay pa, para mapakinabangan ni anak, ni bunso, ni panganay. Pero yun po yung danger doon. Kapag kami nalas-malas at ang napangasawa ng anak nyo batugan, ay sorry, baka or batugan at bisyoso, ay sorry, baka maubos po yung mga ibinigay ninyo sa kanya. Dos Compañeras. Ayan, meron pa tayong mga questions. Siyempre, pasensya na kayo ha. Ako po ay pinipilit kong basahin ang mga questions niyo at 3 mga page. Ang tawag doon, 4 na mga pages ang tinitingnan ko para po mabasa ko lahat ang inyong mga questions. Kaya marami po akong mga gadget dito at nakatingin ako sa baba. Yan. Ito pong question ni Richard. Sumama po sa ibang lalaki ang asawa ko. Ay, napakasakit, Kuya Eddie. Hindi naman po siya naghahabol sa ngayon. Pero baka po kapag nag-retire ako, maghabol sa retirement pay ko. Siya po ang benepisyaryo ko sa SSS kung sakaling mauna akong mawala. Paano ko po ba matatanggal ang asawa ko bilang benepisyaryo? Dos Compañeras. Ayan, ito na yung problema. Alam nyo po ba, dyan sa mga ganyang SSS, Pag-ibig, GSIS, ang benepisyaryo po na nakalagay dyan ay hindi po basta-basta mawawala, no? Lalo na kung asawa ninyo. Bakit? Ang sinasabi po ng batas, dapat kayo ay mayroon kayong decree of legal separation validly obtained from the court. O kaya naman ay legal, annulled kayo o declared void ang inyong kasal bago nyo siya mapatanggal bilang benepisyaryo sa inyong SSS or GSIS. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, habang kasal kayo at wala kayong mga ganitong decree, no? Mula sa korte ay mananatili po siya doon bilang benepisyaryo. Ayan. Dos Compañeras. Importante po, no, na kapag nasa ganito ng sitwasyon, kahit legal separation lang. Bakit? Kapag po kasi may legal separation, yung erring spouse o yung asawa na nagbigay ng dahilan para magkaroon or mag-grant ang legal separation, ay mawawala na ng karapatan na magmana sa inyo. At pwede syempre ninyong ipa-forfeit yung kanyang share doon sa kinita ng inyong absolute, ng inyong community property and conjugal assets. Dos Compañeras. Flash Report. Flash Report! Bago po tayo magpatuloy, 2 pong pasaherong natutulog sa loob ng basang binaril ng hindi pa nakikilalang suspect sa Caranglan, Nueva Ecija. At ang report mula kay RH25, Grace Vera Sansano. Grace, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng PNP. Sa katunayan, ongoing ang SOCO investigation sa bahagi nga ng Caranglan dito sa Barangay Minoli. Eto'y 2 tao yung patay matapos pagbabarilin sa loob mismo ng bus. Sa ngayon, inaalam ang identity nitong 2 sakay na ito ng Victory Liner. Napag-alaman galing ng Bayumbong, Nueva Vizcaya ang bus at patungo naman sa direksyon ng south. So sa ngayon, ayon nga dito sa ating initial report na hawak, ay inaalam kung magkasama o anong relasyon ng 2 na isang babae at isang lalaki na sakay ng bus na to. So yan muna ang ating flash report. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Grace Vera Sansano. For si update mo kami dyan, kaugnay dyan sa 2 pasaherong natutulog sa loob ng bus na binaril ng hindi pa mga nakikilalang mga suspect. Dos Compañeras. May magandang punto dito si Abigail Enriquez, no? Sabi niyang gano'n, nako, dapat yan ay i-disinherit mo na. Tama yan, no? Isa yan sa mga opsyon kung sakasakali na hindi naman kayo
anong tawag doon, na hindi naman kayo nag-file ng action sa korte. Kasi kapag halimbawa, bigla kayong nawala, no? Hindi naman natin alam kung kailan tayo mawawala. Kapag bigla tayong tinawag, hopefully ni Lord, no? Siya ay magmamana at magmamana pa rin sa atin, no? Kawawa ka, di ba? Napindeho ko na nga, siya pa rin ang nakinabang sa mga pinaghirapan mo. Dos Compañeras. Wala pong hugot yun. Wala pong hugot yun. Real talk lang. Okay, si Eleanor Geronimo, kung na-charge na wife ng adultery, need pa ba ng annulment para maalis sa SSS as beneficiary at hindi na ma-share ang properties? Kakailanganin pa rin po ninyo, no? Kasi hindi naman po, magkaiba po ang nature ng kaso noong adultery at itong kaso dito sa pagtatanggal bilang benepisyaryo. Mag-asawa pa rin po kayo kahit pa yung po siya ay nakasuhan na or nakulong pa or nahatulang nagkasala sa inyo ng adultery or concubinage. Dos Compañeras. But syempre, mas matibay po ang inyong magiging, mas matibay po ang inyong magiging kaso. Malakas po ang laban ninyo na at mapag-grant ang inyong hinihiling, no? Kung makapagpapakita po kayo ng ganong mga dokumento. Syempre, yun pong pangangaliwa ay kasama po yan doon sa mga grounds para ipadeklara for legal separation, not declaration of nullity of marriage. Ayan, by the way, kapag po ang asawa ninyo ay walang matinong dahilan umalis sa inyong pamamahay sa family home at umabot ng 3 buwan wala ni ho, no? Parang multong naglaho, ano po ito, tawag doon, ito po ay tinuturing na abandonment at pinapalagay, no, na wala na siyang intensyon na bumalik pa sa inyo. Dos Compañeras. So yun po ang basehan na tinatawag natin na abandonment ng asawa. Ayan. Itong si Linlin Anyag, diniborsyo po ng brother-in-law ko, yung kapatid ko sa US. May properties po sila both doon sa US at dito sa Pilipinas. Pero ang kapatid ko nandito na po sa Pilipinas. Paano po yung mga properties nila doon? Okay. Yun pong diborsyo ba ay ipina-recognize nila dito sa Pilipinas? Kasi habang hindi pa po nare-recognize, no? Tawag po dito judicial recognition of divorce. Habang hindi pa po nare-recognize dito sa Pilipinas yung foreign divorce decree, dito po sa Pilipinas parang mag-asawa pa din sila. Now, kailangan po ninyo itong isampa ay i-petition dito sa Pilipinas para ma-recognize ang divorce na ito. Now, yun pong properties na sinasabi nyo, meron po kasing probisyon ng batas na yung mga real properties as well as personal properties ay subject doon sa batas kung saan sila naroroon. So kung ang property ay nasa US, batas po ng Amerika, batas po ng US or kung saan mang estado sa US ang mag-govern dito. Ang sasaklawin lang po ay yung mga properties, no, na nandito sa Pilipinas. Ayan. Dos Compañeras. Ayan, thank you very much, Miss Linlin Anyag. Ito yung question dito naman, meron dito si Michiko, dati pong live-in partner. May dati pong live-in partner ang asawa ko at meron siyang isang anak doon. Pwede po ba na ilipat na lahat ng mga properties sa amin ng mga anak ko para wala ng habol ang anak niya sa una? Ayan. Dos Compañeras. Actually, kung halimbawa po ipapangalan ninyo sa anak ninyo, ipapangalan ninyo sa inyo, later on, kapag po mapatunayan na ito ay inilipat lang sa inyo, makakount pa rin po ito na advance legitime. Ano po yung advance legitime? Paunang pamana, no? Ibig pong sabihin, makukompute or masasama pa rin po ito sa computation kapag nagkwentahan na ng mana later on kapag namatay na po yung nagpapamana o yung may-ari ng property. So halimbawa ako, may asawa ako, halimbawa po ako, may anak ako at may 2 akong anak. May isang paborito ako doon. Pinaunahan ko na, no? Yung isa hindi ko nabibigyan dahil hindi ko siya paborito, dahil salbahe. Halimbawa lang naman ito dahil wala po naman po akong anak, kapag po halimbawang namatay ako,
pwede pong i-claim noong anak ko na hindi ko nabigyan ng paunang mana na yung napunta doon ka sa kapatid ko, isama ninyo ito sa computation dahil baka sobra-sobra na yung napunta sa kanya. Take note, ang sinasabi, hating kapatid kayo. So, therefore, dapat balance sila. And pwedeng sabihin nyo na marami na po siyang natanggap, yun po natitira, tingnan po natin kung magkano ang value nito at ibangga po natin doon sa natira, nakuha na niya. At tapos i-divided by 2 natin. Kapag ka nasobrahan yung napunta dun sa isa, dapat magbalik siya. No? O kaya naman ay kung say marami pa rin ang naiwan at mas malaki, makakuha pa rin siya ng kakulangan. Ayan. Dos Compañeras. Miss Miriam Calva, magandang gabi sa iyo. Rico Parangalan Matak. Aba, kamag-anak ko yata ito. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. And of course, si Eduardo Narvaez Pancho sa bordo. Magandang gabi sa iyo. And Miss Maricor Angeles. Yes po, pag binubugbog na ng asawa, babae, layasan mo ng asawa mo. Ay totoo, 'di ba? Ano pang i-advise mo diyan? By the way, kapag ka po kayo ay dumulog sa barangay, take note, mga taga-barangay, kapag ka po nagbubugbugan or binubugbog ang asawa at dumulog sa inyo, no? Huwag po ninyong pagkakasunduin. Huwag po ninyong sasabihin na, usapang mag-asawa yan. Pag-usapan na ninyo. Obligado po kayo, may obligasyon po kayo na mag-issue ng protection order para pangalagaan ang kaligtasan noong spouse o nung anak na kinakawawa ng asawa. Dos Compañeras. Ito po ay nakasaad mismo sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children. Kapag ka nagbubugbugan, nasa delikado na ang buhay ng isa, dapat po ay hindi pinagkakasundo. Dos Compañeras. Maraming mga nagiging tragic ang ending dahil hindi po aware ang ating mga taga-barangay doon sa probisyon ng ating batas patungkol dyan. Protection order po, hindi pagkakasunduin. No? Dos Compañeras. Okay, meron pang question before we pause for commercial. Ito, question po pala ni Michiko yung tungkol doon sa doon sa gustong i-advance. Itong si Bai June, sabi niya, ma'am, sumama po sa kapitbahay na tomboy ang misis ko. Talagang sakit po ng ulo kasi 3 po ang anak namin. Isa lang po doon ang totoong akin. Yung una po inamin niya sa akin, pinatawad ko. Tapos naulit na naman. Yung ngayon, inamin din niya sa akin sa harap ng barangay. Gusto ko po silang kasuhan, lalo na po sa dami ng pwedeng ipalit sa akin, babae lang din pala. Babae lang din pala ang bagsak. Dos Compañeras. By June, ilabas na po natin ang issue ng sexual preference or gender, anong tawag doon, yung issue ng gender and sexual preference. Ang issue lang po dito ay dapat na yung infidelity, no? Yung issue ng infidelity lang po. Hindi na po natin tingnan kung yung tungkol sa LGBTQ or whatever, no? Hindi na po dapat natin doon tinitingnan kasi parang ang lumalabas, no? Iniisip ninyo na dahil lesbian ang sinamahan ng asawa ninyo, ay mas magaling ka, no? Of course, no? Mali po kay babae, lalaki, tomboy o bakla ang sinamahan ng asawa ninyo. Mali po yun, yung pangangaliwa, regardless kung sino ang kanyang sinamahan, no? Siguro po masyado lang nating minamaliit na dahil miyembro ito ng LGBTQ, hurt ang ego natin, ang pride natin. Pero doon po tayo sa ang mali ay mali kay straight o tomboy o homosexual ang kanyang sinamahan. Dos Compañeras. Now, yun pong tungkol doon sa pagkakaroon ng anak. Itutuloy ko na ba ito? Magko-commercial na tayo. Magko-commercial daw muna tayo. So, babalikan ko po ang isyong ito, kasi medyo na ako dito. Pagdating doon sa framing ng kanyang question, no? So, pagbabalikan po natin ito, yung question ni Bai June na sumama sa lesbian ang kanyang asawa, isa lang sa 3 mga anak na inaangkin niya, isa lang ang totoong kanya.
At yun, magsasampa siya ng kaso. Yan po ang babalikan natin. Of course, we have Malakas promo question tonight. Our question is, ano ang tawag? No? TV, paki-flash mo nga yung ating DZRH Malakas promo. Anong tawag sa sustento na maaaring hingin habang dinidinig pa ang kasong annulment of marriage sa korte? Of course, i-text po sa DZRH Dos Compañeras bilang private message. Parang mali yung framing ko ng question. Ipadala po bilang private message ang inyong sagot. And syempre yung screenshot, patunay na kayo ay nanunood at nakashare ang ating page tonight at follower and liker kayo ng DZRH Dos Compañeras. Ako pa rin po nagsasolong panyera ng bayan, attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po sa ngalan ni Attorney Cam, Attorney Rina Seco, and of course tinatalakay po natin yung tinatawag na spousal support. At yung pinag-uusapan po natin kanina yung tungkol doon sa sustento habang dinidinig pa ang ating petisyon para mapawalang bisa ang ating kasal o kaya naman ay for legal separation. Yun po yung tinatawag na support pendente lite. Yon. Dos Compañeras. Balikan po natin yung question ni Baychun kasi ang question niya, interesting. Sabi niya ganun, uulitin ko lang sumama po sa kapitbahay namin na tomboy ang misis ko. Talagang sakit po ng ulo kasi 3 po ang aming anak, 1 lang po doon ang totoong akin. Yung una po inamin niya sa akin pero pinatawad ko. Tapos naulit na naman. Yung gayon, inamin din niya sa akin sa harap ng barangay. Gusto ko po silang kasuhan lalo na po sa dami ng pwedeng ipalit sa akin. Sa babae lang din pala ang bagsak. Dos Compañeras. Yan tayo Hindi na po namin, uulitin ko, hindi po natin dapat na tinitingnan lesbian o homosexual ang sinamahan ng ating partner. Ang importante po dito, ang main issue dito, nangaliwa ba o hindi. Hindi na issue kung kanino siya, sinong kasama niya, sinong kapartner niya sa pangangaliwa. Ang mali po doon ay ang pangangaliwa, hindi ang pagsama sa isang homosexual. Kaya ito ay straight o homosexual o kung ano man, hindi na po dapat yun ang issue. Ang issue is nangaliwa, regardless kung sino ang sinamahan niya. Dos Compañeras. Wag po nating titingnan na mas magaling ako dyan kasi lalaki ako o mas magaling ako dyan kasi babae ako. Doon tayo nawawala Nawawalan tayo ng focus doon. Nawawalan tayo na mamali ang focus natin. Although mali po talaga ang pangangaliwa. Pero hindi po dagdag kasalanan na homosexual o LGBTQ whatever ang kanyang sinamahan. Hindi na po dapat na maging issue kung sino ang sinamahan. Now, yun pong tungkol doon sa mga anak. Lahat po ng anak na conceived during the marriage ay pinapalagay na mga legitimate children. Ngayon, kung ikaw ang napindeho, pwede mo itong questionin. Pero, binibigyan ka lamang ng batas ng 1 taon. From the time na ipinanganak at ipinarehistro ang bata. Kung ikaw ay nandito sa Pilipinas, kung nasa iisang lugar lamang kayo ng asawa ninyo, o kung halimbawa naman ay nandun kayo nasa Pilipinas kayo pero nasa ibang lugar, you have 2 years. O kung nasa ibang bansa kayo, meron kayong 3 taon. Dos Compañeras. Another point, kapag ka po nangaliwa ang inyong asawa, pagkatapos ay pinatawad ninyo sa pamamagitan ng pagsasabi, pinapatawad na kita. O kaya naman, kahit hindi nyo sinabihan ng gano'n, nakipagsiping uli kayo sa kanya na knowing fully na siya ay may nangaliwa sa inyo, yun po ay katumbas ng pagpapatawad and therefore, hindi na po ninyo ito pwede pang usigin para sa adultery or concubinage. Now, kung halimbawa naman, kagaya nito na nangaliwa, at hindi pa, kumbaga, hindi na kayo sumiping, ito pong punto ng prescription, 10 taon naman ang sinasabi. Anong ibig sabihin nito? 10 taon, meron po kayong 10 taon para magsampa ng kaso sa korte dahil doon sa kanyang
adultery sa ganitong sitwasyon. Dos Kumpanya. Although, here is the tricky part. Kasi ang sinasabi po ng batas, yung pangangaliwa, sumama. Yung babae, sumama sa lalaki o kaya yung lalaki, sumama sa babae. Traditional pa din po, kaya nga kailangan natin na maamyandahan ito. Calling the attention of our legislators, no? Pakiamyandahan na po ang ating mga probisyon ng revised penal code na kopong-kopong na. Dos Kumpanieras. Okay, parang wala na tayong oras, pero ito na lang. Paano po ba gagawin para manghingi ng sustento? Again, magpadala po kayo ng demand letter. Meron pong supporting document, computation kung magkano ang nagagastos ninyo buwan-buwan, pero hindi po lahat ninyo yun ipapakargo sa kanya. Doon po mag-uumpisa. At hindi po ito, hindi po kayo makiklaim ng sustento hanggat hindi kayo nagde-demand. So bago kayo ma-entertain din sa korte, dapat maipakita ninyo na nagpadala muna kayo ng prior demand. Dos Kumpanieras. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant, mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa atin pang DZRH Malakas promo question tonight. Ano ang tawag sa sustento na pwedeng hingin pending na habang pending ang ating annulment case sa korte? Ang sagot, support pendente lite. Dos Kumpanieras. At ang ating pong winners tonight, ang sagot niya, support pendente lite, si Marco Paul, at ang pangalawang winner natin, si J. Castro. Congratulations sa inyo. Pakiantabayanan lamang po ang message sa inyo ni Attorney Cam, pero wag niyo po siyang ngangaragin, ha, bigyan niyo po siya ng sapat na oras dahil si Attorney Cam po ay busy ngayon. Plus basta makakarating po yan sa inyo within the week, makakarating po ang inyong premyo. Magandang gabi po muna Anthony Corrales, gayon din kay Romeo Asi at Kenneth Villarosa Arceo, Alvin, and of course Tita Sita Arevalo, happy birthday sa'yo. At ang lahat ng mga nanood sa atin, Odette Agsales, at maraming iba pa, Charity, and maraming iba pang hindi ko na mabasa, sobrang dami, ang bilis po ng takbo eh. Anyway, bukas pa magsama-sama ulit tayo, solo rin po ulit ako bukas, so sana habang naghahapunan kayo ay samahan nyo pa rin ako. Ingat po tayo sa pag-uwi at dagdag pasensya, lalo na kung ma-traffic, at paalala, yun pong para sa bus ay para lang po sa bus. Wag na po nating igiit at ingat-ingat po tayo sa daan. Wag pong kamota drivers, ha? Dos Kumpanieras. Nakasama po ninyo tonight Ate Lily Baradi, magandang gabi sa'yo, and of course Ate Ching Elag and Ate Cathy Seco. Good luck. Nakasama po ninyo ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras.